What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video ay may hinihintay ako isda dahil meron tayong mga bagong paparating na isda galing lang dito sa Taguig at yun nga mga ibebenta natin. So meron ako nakuha na pwedeng consignment at yun, marami tayong isda na darating ngayon at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga isda na yun. Tapos pasilipin ko na rin kayo doon sa mga isda natin dito sa bahay kung ano yung mga nangyari doon sa mga binibreed natin dito. Alright. So yung mga kasang habang wala pa yung hinihintay natin, pakita ko muna sa inyo yung mga nangyari dito sa mga binibreed natin dito sa bahay. Teka lang, ayusin natin to. Bali, yan, yung mga guppies natin, update ko lang yung nilagay natin dito na isang blue panda guppy. Yan, nanganak na siya. Teka lang, buksan natin ilaw. So ito na nga yung mga blue panda guppy fry natin at may isang batch na naman tayo dito na ilang araw na nating kinikip yan dyan. Pero unti-unti na nga napupuno yung ating mga aquarium. So ito nilagay ko lang dito pero wala akong pinapanak pa dyan. Tapos ayun, lumalaki na ng konti yung mga fry natin. Ito ano din, blue panda guppy rin yan. EBM, green cobalt. Tapos ito yung mga yung mga inuwi nating fry, yung binigay sa atin, yung mga binigay sa atin ni Mitra na isda na guppy no nakaraan. Yung iba nagpapa-update na agad hindi nila nakita na masyadong maigi. So ito, patay natin ilaw. Dahil pangit pag may flash. Ayan, ito yung red lace. Bali yung red lace na binigay sa atin ni Mitra, trio yan. Isang female, dalawang male. So may extra male tayo. Yan, medyo parang buntis na to. So, dadami rin yan, no? Basta alagaan lang natin yan, dadami rin yan. Meron tayong red lace na materials dito. Tapos, binigyan niya rin tayo ng materials ng HB pastel o HB white. Yung mga nagtatanong no, anong ba pinagkaiba na HB white at HB pastel? Yung HB white kasi, white na white siya. So, yung HB white na medyo nagdilaw na ng konti at nagkupas na yung puti, yun yung nagiging HB pastel. Pero parehas lang yun ang pinanggalingan. No? HB white lang talaga yun. So, binigyan niya tayo ng dalawang male at isang female dito. Yung isang male nito parang medyo nangihina na. Yan, nakuha ko yung ganyan na yan. Pero yung isa natin, ayan, ang ganda. Sheesh, ang taba. So, yung female natin, ito, tingin ko test boom na rin yan, no? Test boom. May laman na rin yan, buried na rin yan ng mga fry. So, hintayin na lang natin yan. Pag lumaki pa ng konti yan, lalagay na natin sa breeding cage. Tapos, yung bluegrass natin, ayan, tumutusok yung bluegrass natin. Kita-kita nyo naman na action. At medyo tumaba na rin siya simula nung nakuha natin siya ng mga ilang araw na. Test boom na rin. Malamang sa malamang test boom yan. Ayan, buried na din yan ang ating bluegrass. So, yung mga binigay sa atin ni Mitra's Backyard, mga materials yan, no? Magaganda siya pero may mga konting, alam nyo, may mga konting, hindi ko naman masabing sablay hindi siya, hindi perfect. Kaya hindi siya basta-basta, no? Ayan, kagaya yan. Itong bluegrass na to, meron siyang guhit. Yung pattern niya may guhit. So, yun nga, kaya nga ayaw ko sana ng ayaw ko sana ng mga pattern. Hindi ako mahilig sa mga may pattern kasi ang daming kal niyan. Ito kasi kung tutusin, kal na talaga to sa iba. Hindi na yan pwede i-show, hindi na yan pwedeng ibenta. O pwede pa rin ibenta as kal, pero pwede siyang materials. Ayan, may guhit ng konti pattern niya. So yan, kaya binigay sa atin yan. Pero pag nanganak yan, hindi naman lahat ganyan. So may mga maganda pa rin lalabas. Tapos yung RDSS natin, Red Dragon Snake Skin, isa sa mga paborito ni Mitra's Backyard yan. At nabigyan niya na rin tayo dati. Yan, test boon na rin yan. Ganda nito, ang laki ng katawan. Ang problema naman dito, punit. Ayan, nakikita niyo punit. Punit yung yung buntot niya. So, yung punit na yan mahirap na patubuin yan. Kung magtutubo man yan, iba na yung kulay niyan. So, kita-kita sa pattern. Kaya material grade na lang to. Ang ganda niyan, pero hindi na yan talaga mabibenta ng mahal kasi ito Parang askal na rin yan. Pero, pwede material grade. At mga anak pa rin naman na maayos yan. Kaya, breed natin yan. So, ayun. Yan yung mga guppies natin na bago. Tapos, ayun. Kung maalala nyo, naglagay tayo dito. Ito, nandito to dati. Kasi, ang nakalagay dito ay yung ating AFR. So, nag-drop na isang AFR natin dyan.
At marami tayong fry ng AFR. Tapos mga nakakulong pa dito yung HB Blue. So HB Blue na, HB Blue, albino blue topaz. Yan, mga blue topaz ay kung sumabit. Blue topaz, tapos yung HB Blue pa natin na isang female. Yan, nakakulong dyan. Tapos ito, binibreed na, sinamahan ko ulit ng male para pag ano ulit, madala ulit siya ng fry. So ayan yung mga guppies natin. Buta natin yung mga pambenta natin dito. Pakita ko sa inyo yung fry. Ito yung isang fry pa natin ng ano ng AFR. Ito medyo lumalaki na yung mga fry natin ng AFR dito. Tapos dito pa yung ating albino boy. Yan, hindi pa rin nagde-drop. Mga pambenta natin, blue panda, yung mga males, yan. Tapos HB Blue, yan, may mga pambenta tayong HB Blue. Tapos may isang pares pa ako dito ng tuxedo ko, yan, buntis yung ano, buntis yung female. Baka mag-drop na yan pagkabili nyo, 150 lang. Yan, may isang pares tayo dyan, dalawang trio ng HB Blue. Tapos pasilip yung labas, yung ano, ABT fry. So yun mga kasang, ito yung ating mga ABT fry na kung saan mas mabilis lumaki ito kaysa doon sa mga AFR natin, no? Pansin ko lang kasi halos magkasabayan lang yan, pero may nakikita na ako mga malalaki dito. At mas mabilis talaga yata lumaki pag yung may mga ganyan, may mga lumot-lumot. Kasi may mga nakakain silang lumot. So parang only food na rin nila yan. So yun, mga isang buwan mahigit na lang at magre-release na ako nitong ABT na to. Dahil yan, nakikita ko umahaba na sila ng ganong kabilis. So yun mga kasang, mga update natin sa ating mga guppies. Tapos ayun yung darating na mga goldfish natin. Dito muna natin ilalagay sa 75 gallons. Kasi hindi ko pa nape-prepare yung nasa baba. Kasi itong ating ano dito, flowerhorn dyan, katapusan na ngayon o simula na ulit ng bagong month. Pwede na natin isalang ulit yan. Yung female na yon. So iniisip ko na doon ko i-breed sa mas maliit. Subukan naman natin sa 20 gallons ulit. I-breed, tignan natin kung makakaboy na tayo ng flowerhorn fry. So ayun, good luck sa ating mga binibreed na isda. At yun, hintayin muna natin yung mga isda at pakita ko sa inyo kung yung mga bago kong isda na ibebenta. Salamat. So yun mga kasang, no, dito nga natin ilalagyan sa ating 75 gallons. At hindi ko na i-acclimate to, no, dahil malaki yung plastic. Diyan ko na lang sila hayaan. Tapos yun, maraming salamat Sir RJ ng Aquadeck. Sa kanya galing yung ating mga goldfish fry. At sa kanya rin ako umorder dati ng mga fry natin. So yun, meron na siyang sticker at yun, tamang-tama, no, at sinamahan niya. Kaya dito natin yan itatabi dahil puno na tayo ng sticker. So ilagay na natin yung mga isda. So yung mga kasang, no, napakaganda talagang panoorin ng ating mga isda na marami. So ang in-order ko nga sa kanya ay 100 pieces. Tapos yun, may mga natira pa ako dito dati. So mga more than 100 to. Tapos yan, halo yan yung rancho tsaka yung yung ating goldfish na oranda. So yan, medyo mas maliliit yung rancho ng konti. At ihiwalay ko rin yan, no, pag nailipat ko na yung ating flowerhorn. Pero sa ngayon, dito muna sila lahat. Tapos yun, nilagyan ko na rin ng ng aeration, no, na extra aeration. Dahil marami to at baka makapos sila ng ng hangin. So para makasigurado lang tayo na safe sila at okay sila diyan. Dinagdagan ko na ng aeration yan kahit sabi mo nakasamp tayo diyan. Para lang makasigurado tayo, no. Tapos hindi rin naman sila tatagal diyan dahil mga ihiwalay ko yung mga rancho at ilalagay ko sa baba yung mga rancho. Pag naalis ko na doon yung flowerhorn. So ayan, balikan natin sila maya-maya. So yung mga kasang, no, maliligsin na sila lumangoy at hindi ko naman na-expect na baka may mangyaring dito, no, may mga mamatay. Dahil tingin ko magaganda yung mga isda at mga sila, mga malalakas.
So hindi naman sila para manibago siguro sa tubig. At ino-observe ko nga sila, pero ngayon active naman sila, kaya hindi na ako nangangamba na baka may bumaliktad dyan. At ayun, binibenta ko nga to guys, no. Wholesale price pa tayo magbenta nito. Hindi ko ibebenta lahat, pero kung may mga gustong bumili, ibebenta ko yan. At hindi ko masyado ipupush kasi gusto ko rin magtira ng mga radyo para sa akin na palalakihin ko. Sa mga oranda naman, lahat ng oranda binibenta ko, pero yung radyo nga pala, yun yung hindi ko ibebenta lahat. So sa mga gusto mag-order sa akin, meron akong Facebook page, Hendrix Backyard. Pwede rin nyo rin akong i-message doon sa isang page ko na Hendrix Backyard TV. So binibenta ko yan ng 50 pesos ang isa. Ngayong linggo lang to, no? So ngayong linggo lang, 50 pesos pa yan, pero next week mag-iba na presyo yan. So yun, maraming salamat Sir RJ ng Aquadeck. Shoutout po kay Sir Christian Nanyanuevo Dino ng Zion na Aquatics. Shoutout din po kay Drake the Frenchie and Friends. At sa mga kasang natin na mabilis mag-comment, kay Vince Edmar Mejorada, kay Leonora San Andres, at kay Ahabanador, shoutout po sa iyo.